Paunawa lang po, ang sumusunod na talakayan ay para sa pangkalahatang kaalaman lamang. Hindi po ito maituturing na profesional, legal, medikal, pinansyal o teknikal na payo. Anumang opinyon na ipinahayag dito ay personal at dapat na i-verify ng hiwalay bago pagkatiwalaan o gawing basehan ng aksyon. Okay, simulan na natin to. Sigurado akong pamilyar na kayo sa Chinese Zodiac, yung cycle ng 12 hayop na kumakatawan sa bawat taon. Pero teka, naisip nyo na ba kung kailan talaga nagpapalit yung mga sign na yan? Kasi marami sa atin ang nag-aakala na sa January 1 yan, pero malalaman natin na medyo mas komplikado pala ang sagot dyan. At para makita nyo kung gaano ka-common itong kalituhan na to, heto, may isang tanong mula sa isang Reddit user. Sabi niya, inaasahan niyang isisilang ang anak niya sa Enero ng 2026. So, ang buong akala niya, syempre, isang horse baby ang anak niya. Pero ngayon, nagumuluhan siya kasi baka pala hindi pa horse ang anak niya kundi snake pa rin. At yan mismo yung tanong na sasagutin natin ngayon. Ito ay isang napakakaraniwang problema, lalo na para sa mga ipinanganak sa unang 2 buwan ng taon. Kung ikaw o may kakilala kang may birthday sa Enero o Pebrero, nako, for sure makakarelate ka rito. So para masagot natin yan lahat, ito yung magiging flow ng usapan natin. Uunawain natin kung saan galing yung kalituhan, tigingnan natin yung mga kalendaryong involved, tapos kikililanin natin yung sign ng 2026, ang horse, at for fun, aalamin din natin kung sino ang mga kamatch nila. Okay, first part. Bakit nga ba tayo nalilito? Well, yung pinakaugat kasi niyan ay dahil sinusubukan nating gamitin ang isang sistema ng kalendaryo sa isang tradisyon na, well, nakabase pala sa ibang sistema. At heto ang isang malaking dahilan. Isipin nyo lang, di ba? Yung mga placemats sa Chinese restaurant o yung mga simpleng graphics na nakikita natin online, madalas ang nakalagay lang ay 2026 Year of the Horse. Hindi na nila isinasama yung eksaktong petsa kung kailan ito nagsisimula. Kaya natural lang na isipin ng marami na, January 1 agad yan. Sige, dumako na tayo sa solusyon. Para malutas itong puzzle na to, kailangan nating pag-usapan yung dalawang magkaibang kalendaryo na siyang sentro ng buong issue. Dito, kitang-kita yung pinagkaiba. Ang Gregorian calendar, yan yung ginagamit natin sa pang-araw-araw. Solar-based yan, kaya fixed ang January 1. Samantala, ang Chinese Zodiac ay sumusunod sa lunisolar calendar na nakabase sa pag-ikot ng buwan at araw. At dahil dyan, yung simula ng taon nito ay palipat-lipat. So ano ba tong lunisolar calendar na to? Simple lang. Imagine, sunusindan niya yung phases ng buwan para sa mga buwan, pero may mekanismo siya para hindi masyadong lumayo sa solar year. Dito nakabase yung mga tradisyonal na pagdiriwang tulad ng Lunar New Year. So lumalabas may dalawang posibleng sagot nito. Yung pinaka-popular at culturally accepted na sagot ay sa Lunar New Year. Para sa 2026, papatak yan sa February 17. Pero kung tatanungin mo yung mga astrologo at mga fortune teller, may mas technical silang sagot. Ang ginagamit nilang pananda ay ang Lichun o ang simula ng tagsibol na mas maaga sa February 4. At para mas maging interesting pa, di pala lahat pare-pareho. Halimbawa sa Japan, inadopt na nila yung tradisyon na to sa Gregorian calendar. Kaya para sa kanila, January 1 na talaga ang simula ng bagong zodiac animal. Patunay lang to kung paano ang mga tradisyon ay nag-e-evolve at nag-a-adapt sa iba't ibang kultura. Kakaiba, no? Kaya, para malinaw na, balik tayo sa orihinal na tanong. Base sa lahat ng napag-usapan natin, ang isang baby na ipinanganak sa Enero 2026 ay hindi pa horse. Dahil ipinanganak siya bago mag-February 4 na Lichun at bago mag-February 17 na Lunar New Year, ang zodiac sign niya ay yung sa nakaraang taon pa rin. Kaya, isa pa siyang snake. Okay, ngayong nasagot na natin yung tanong na kailan, punta naman tayo sa ano. Kilalanin naman natin ng mas malapitan ang mga katangian ng horse, ang zodiac sign para sa darating na 2026. Alam nyo, ang mga taong ipinanganak sa Year of the Horse ay kilala sa kanilang pagiging masigla at super independent. Sila yung tipo ng tao na laging on the go. Yung kaibigan mong bigla ka nalang yayayaing umakyat ng bundok bukas. Palagi silang naghahanap ng bagong adventure at ayaw na ayaw nila ng routine. Pero dahil din sa tindi ng kanilang passion, minsan maaari rin silang maging impulsive o medyo mainitin ng ulo. At siyempre, isa sa mga pinaka-fun part ng pag-aaral ng zodiac ay yung compatibility. Kaya tingnan natin, sino nga pa ang mga kamatch at hindi kamatch ng isang masiglang horse.
Wow, dito, kitang-kita talaga yung difference. Grabe yung agwat, di ba? Sobrang taas ng compatibility ng horse sa dog at tiger, pero biglang bagsak na bagsak naman pagdating sa rat. Ano kaya ang dahilan sa likod niyan? Okay, i-breakdown natin. Sa isang banda, ang dog ang sinasabing perfect match kasi tapat ito at binibigyan ng espasyo ang horse. Ang tiger naman, kasing adventurous niya, kaya laging exciting. Sa kabilang dulo, ang rat at horse parang langis sa tubig, laging magbabanggaan dahil sa sobrang magkaibang lifestyle. At heto yung interesting, yung snake, yung sign ng baby natin kanina, may 78% compatibility. Pwede, pero kailangan talaga ng malaking effort at pag-unawa. Pero syempre, ang pinakaimportante sa lahat, hindi naman dekahon tong mga to. Tandaan natin, kahit pa sabihin na mababa ang compatibility score ninyo, hindi yan ang katapusan ng mundo. Gaya ng sabi dito, ang pagbibigayan at pag-iintindihan pa rin ang pinakamahalaga para magtagumpay ang anumang relasyon. Okay, so para i-recap lahat ng napag-usapan natin, heto yung mga key takeaways. Una at pinakamahalaga, hindi January 1 ang simula ng zodiac year. Pangalawa, nakabase ito sa lunisolar calendar. Pangatlo, may dalawang pets ang tinitingnan, ang Lunar New Year at ang Lichun. At higit sa lahat, tandaan natin na ito ay isang masayang gabay lang para mas maunawaan natin ang ating sarili at ang ibang tao. At para sa ating pagtatapos, iiwan ko kayo ng isang tanong na pwedeng pag-isipan. Sa kabila ng ating modernong mundo at teknolohiya, bakit kaya patuloy pa rin nating binibigyan ng halaga ang mga sinaunang tradisyon tulad nito? Paano nito naaapektuhan kung paano natin tinitingnan ang ating sarili at ang ating mga relasyon sa iba? Isang magandang bagay na pagnilayan, di ba? Kung nagustuhan ninyo o may natutunan kayo sa talakayang ito, mangyaring i-click ang like button, mag-subscribe sa channel, i-on ang notifications at ibahagi ang video na ito sa iba na maaaring makinabang din. Para sa higit pa mga update, malalim na talakayan at pinakabagong content, manatiling nakatutok sa channel.